So, ito yung mga gamit nilang stainless na 302. So, itong paggawa nila guys. Oh. Wow! Yan yung top rack, kabitan ng top box. So, ito guys. Wow! Computerized na bender. Alam niya rin gagawin niya. For my motor life. Dito nagra-ride yung mga tao. Breakfast ride, dito sila pupunta. Tapos pwede sila umakyat ng mountain. Bilis. Uy, napakataas naman. I-park mo na. Uy, sa mesa tatama. Kinakabahan. Bababay tayo. Bye 51! Bye 51! So, papunta rin tayo sa factory guys. May nadaanan tayo dito. Ang factory ng crash guard, crash bar. Dito, Ultimo Truck, electric. Ayan o. Electric truck. So dito tayo ngayon guys sa Shenzhen, China. May napansin kami dito. So maraming mga electric scooter, halos lahat electric. So dito daw sa city nila bawal ang motor na di makina sa mga highway. So dito guys makikita nyo, daming charging station. So lahat, so bawal sa kanila mag-charge ng battery sa loob ng mga bahay nila like condos. So dito sa parking, meron sila. So ang isang full charge ng isang battery na ganito, matagal ng 8 hours. So full charge niya, tatakbo ng 50 kilometers bago malobat. So ang charging dito, so QR code, so magsascan kayo dito, may bayad. Ang bayad dito is 4 pesos per hour. So around 30 pesos sa 8 hours. Full charge na yan. Ito yung isa sa maganda nila dito. So 23,000 sa pesos sa pera natin. Galing no? So lahat dito walang tunog. Sa kalsada nila tahimik. Puro gulong lang ang maririnig mo. So napakaganda. So walang usok, walang pollution. Sana ganyan din sa Pinas no? So ngayon naman guys, nandito tayo sa factory saan ginagawa yung welding, bending ng mga lobo na rack. So ito example ng mga bakal na ginagawa nila para sa mga crash guard, base plate, lahat ng klase. Makikita natin dito paano ginagawa. So ito yung mga gamit nilang stainless na 302. Tapos dito ginagawa yung mga laser. So dyan ginagawa, binibend. So robot na guys. Laser oh. Wow! Grabe no? Yung pangkat nila laser guys. Ito yung mga side rack. Napakarami. Makikita ko lang sa inyo paano nila ginagawa dito yung mga crash guard, side rack, top rack. So ito yung hulmahan. Hulmahan ng bawat motor. So iba-ibang shape ng motor, iba-ibang crash guard, iba-iba rin ang hulmahan. So ito yung pang 1300. So itong paggawa nila guys oh. Robot. Wow! Robot boy. May mga bang anggulo. So yung tao, tiga-kalas kabit lang yan guys ng bakal. So kung sa Pilipinas guys, mano-mano ang welding natin ng mga crash guard. Dito guys, robot. So pakita ko naman sa inyo guys, paano nila wini-welding yung mga top rack. That one, pusang gumagalaw yan. Yan yung top rack, kabitan ng top back. Robot lahat guys. So yung tao, papindot-pindot lang oh. Yan lang ginagawa nila guys. So tumatagilid po oh. Wow naman! Dahil titirahin yung ilalim. So lahat computerized. This one guys, laser cutting machine. So laser cut guys. Yan oh. Laser cutting para sa mga small parts. So dito ginagawa yan guys. Akala mo papel lang na dinodrawing no? Ang laki ng machine guys. Naman guys, pakita ko sa inyo paano nila binibend gamit yung robot. So ganito ka simple guys. So itong binibend nila is yung GPS mount para sa mga big bikes. Yan o, ganun ka simple, di ba? Wow. So electronic din guys, robot din. So machine pa rin. So ganito yung finished product niyan. So ito yung finished product. Nakagaling na sa laser cut yan. So ngayon naman binibend niya na. Meron na sila guys, crash guard para sa Honda ADV 350. So very hot daw dito sa China yan. So sa Philippines wala pang price pero inaantay natin. So meron na available sa Lobo. Skid plate para sa KTM to kung di ako nagkakamali. 790. Napakalaki oh. Sobrang lapad. So buong buo. Solid na solid. So napakakapal. So stainless na 304. Then pinapowder coat nila. Or sometimes anodized. Laki oh. Merong part na dinudugtong. So ito bend. Tapos dito dugtong. Ito bend. Galing. So itong mga rack na top rack na binibend na tubo. So diretso yan no. As in buong tubo. Walang dugtong. So dito binibend yan guys. So ito yung machine nila. Kakikitaan nila tayo. Mapasikat sila. So ito guys. Wow. Computerized na bender. Alam niya rin gagawin niya. Ni-twist niya. Ni-ikot niya. Yun no. Bang. Period correct guys. 0-0. Lower crash bar para sa KTM Adventure 790. Galing. Pero na yun. May kadugtong yan guys. So ito yung parang pinaka-guide. Ito yung mga bakal na ginagamit nilang panghulmahan dyan. So pinagpapalit nila yan sa machine. So dalawa yan. Meron dyan tsaka meron dito. So dito yung mga skilled worker. So dito naman yon. Dito malaki na sweldo dito guys. Malaki na sweldo dito. Mas mahirap na gawin. Mas mahirap gawin eh. Kailangan dito skilled na ng konti.
You know, may bala siya. So, literal na TIG weld. So, ito yung finished product nila guys dito. So, crash guard na. Nilalagyan ng mga tornilyuhan. Galing oh. Ito guys, yung mga ginagawa nila. Kaya mapansin nyo, iba robot, iba mano-mano. So, ito yung mga hindi masyadong maraming order. Mano-mano lang dito, hindi naka-program. Doon sa mga naka-robot, doon yung maraming order tulad ng GS1300, mga BM, ATM. Pero yung mga hindi masyadong marami, dito lang nila ginagawa yun. So, dito naman guys, sinusukat nila. So, kakat nila na maliliit. So, parang electric na barena to. So, may monitor siya dito guys, nakikita niya. So, period correct pa rin. Kasi testing niya dito yan after. So, quality control ka agad. Pag kulang, balik, adjust, sukat ulit. Dito naman guys, nagpapalis sila. So, makita natin, kini-cleaning, gina-grind, linis lahat. So, medyo mano-mano rin dito. Pero lahat naka-vacuum, naka-exhaust, kaya walang masyadong usok at madumi. Tapos, meron pa dyan, hugasan pa yan or feeling ko baka anti-rust to. So, cleaning, dadaan dyan. Wala guys, so yan tubig na yan, yung parang waterfall. Yung mga pinag-grindan na hinihigop na itong vacuum na to, so, hindi magiging alikabok or something dahil malinis na pupunta sa dyan. So, ganyan. So after nyan guys, syempre nagpicture-picture kami. Tapos biyahe na naman tayo, mga 2 hours na biyahe to guys. Tapos kakain tayo sa may bandang mountain. After nyan guys, puntahan daw natin yung kanilang Lobu Cafe kung saan maraming riders nagpupunta at tumatambay. Do you want to buy some souvenirs? This one, alcohol. This one is Korean ginseng. Ginseng. But Chinese. Ginseng. So dito kami ngayon guys sa Lobu Cafe. Almost 2 hours na biyahe from Shenzhen. So ito kanila to guys. You know, may motor, di ba? They ride here. Yeah, Molly is a motorcycle traveling. Motor tour. Motor tour. Motor tour, Oh. Just like his Facebook Motor. page. Yes, Yeah, yes, yes. motor. For my motor life. Especially X-Team Oh, testing X-Team. place. Oh. Testing place. Wow. Testing place. We're start here to go over there around the mountain. Wow. The inside has a very good view, especially with the very big lake. Wow. Dito nagra-ride yung mga tao. So, breakfast ride. Dito sila pupunta. Tapos, pwede sila umakyat ng mountain. So, 2 hours galing Shenzhen. Sobrang layo. Pero napakaganda ng lugar. Pasok tayo, guys. Wow. Kapalipad tayo ng DJI. So ito na guys, magpapalipad na po si Don Jet. Big boss po namin yan dito. Bilis to. Uy, napakataas naman. Wait na niya. I-park mo na. Uy, sa mesa tatama. Kinakabahan. Bababay tayo. Bye 51! Bye 51! May night, may ano. Dati, picture lang at ano eh. Bye-bye! Bye 51K! 51K. Magkano siya sa ano sa pera nila dito? 6,500. 6,500. Bye 6,500. Congratulations! Congrats! First try. Hindi kami ngayon guys sa isang mall dito sa may Shenzhen. Wow naman! So, dito kami ngayon guys. Kain ulit kami. May nakita tayo, power bank station. So, tinanong natin, magbabayad ka through QR code, tapos makukuha mo to, pwede mong magamit yan. Then, pwede mo isole kahit saang may ganito, anywhere in China. Pero ang maganda dito guys, tinanong ko sila, paano gagawin nila, paano kung hindi isole ito? So, matatrack nila kasi ang pinambayad mo is QR code. So, matatrack ka nila, kaya ibabalik mo talaga yan. Galing, no? Real gold? It's not fake? Real good? The price. Oh, mahal guys. Gold. So may camera tayo dito, dala-dalawa guys. So ito yung paggawa, ito yung timbang, automatic, yung pagbendo, pagkaganon. You want the smallest? So after naman yan guys, syempre nag-grocery na rin tayo. Tumingin kami ng pwedeng mabili na pasalubong. One eternity later. So today guys, last day na natin dito sa China. Maganda na itong mga food trucks na to. So ang daming mga tiyanggi-tiyanggi. So may durian, you know, may durian. Ito may mga food trucks dito.
Coffee Festival. So, ang dami oh. Puro kapihan yan guys. So, lahat ng klase ng kape. Dyan. Nice. So, time check guys, 11 AM. So, sobrang tahimik dito guys. Wala kang maririnig. Ang daming umaandar sa gilid ko. Uy, naglilinis ko. So, konting-konti lang maririnig yung mga truck, sasakyan dito na di gasolina. So, madalas dito, electric na talaga. Puro EV na, pati motor, pati scooter, taxi, truck ng basura, halos lahat electric. Pagka green ng mga plaka niya mga yan, EV lahat yan. Kahit yung mga truck na yan na naglilinis, green ng plaka, yan, halos lahat EV na. Pagka daw bumili ka ng di makina na kotse or sasakyan, magbabayad ka ng almost 300,000 pesos para sa registration. Pag sa Beijing naman, almost 1.6 million para sa registration. Pero pagka EV, free yun, walang bayad. Kaya puro EV na dito. Kulay blue. So yan, nagbayad yan ng mahal na registration dito sa China. So habang naglalakad-lakad kami dito guys, nakita rin namin tong tallest tower dito sa may Shenzhen. Ito na rin pala magiging last meal namin dito sa China. Dahil mamayang hapon, sasakay na tayo ng ferry pabalik ng Hong Kong. So ngayong araw guys, last day namin. Maya-maya punta na kami ng ferry. Tapos punta kami Hong Kong. Tapos lipad kami ng Hong Kong to Manila. So pinapasyal nila kami dito guys. Ang ganda ng lugar na pinagpasyalan namin, park. So wala masyadong tao since ay office pa sila ngayon. Bukas ang holiday nila. 4 days daw ang holiday nila kasi May 1 is Labor Day. 4 days yun. So may nakita tayo dito guys. So ultimate drone. Grabe oh. Para siyang kotse na talaga. Ang flying car na talaga no. So ginagamit dito yan. So pwedeng sinasakyan talaga nila yan. Xpeng ang tawag. O Xpeng carbon fiber. Napakalaki yun. Shenzhen International Cruise Hong Kong. Dalawa kasha. Galing. Only in China. Let's go.